Magandang araw po sa bawat isa. Kaunting kalaman sa kasulatan. Ang ating paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Ang mga matatandang pinuno ng kapulungan na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na mga masigasig sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito ay gumigiig. Nasusulat din, karapat-dapat lamang nabayaran ang manggagawa. Sa talatang ito, pinagtibay ni Apostol Pablo ang tungkulin ng kapulungan na suportahan ang kanilang mga mangangaral sa pamagitan ng pagbanggit sa dalawang magkaibang otoridad, ang batas ni Moises sa Lumang Tipan at ang mismong turo ni Yahweh. Una, huwag mong lalagyan ng busalang baka. Deuteronomio 25:4. Ginamit ni Pablo ang isang agrikultural na prinsipyo. Kung ang hayop na nagtatrabaho upang mag-ani ng pagkain na hinahayaang kumain habang nagtatrabaho, lalo namang dapat pakinabangan at sustentuhan ang isang taong naglilingkod para sa espiritual na pagkain sa kapulungan. Ang hindi pagsuporta sa naglilingkod ay kawalan ng katarungan. Kalawa, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Lucas 10. Ito ay isang direktang pananalita mula kay Yahweh. Napakahalaga nito dahil ipinapakita nito na nung isinulat ni Pablo ang bagong tipan, itinuturing na niyang kasulatan o scripture ang mga ebanghelyo tulad ng sulat ni Lucas. Kapantay ng lumang tipan. Ang konteksto nito mula sa verse 17 ay ang pagbibigay ng dobleng karangalan o yung double honor na sa original na Grego ay temi, ay hindi lamang nangangahulugang respeto kundi may kasamang pinansyal na kabayaran o sustentuhan. Ang batayan ng karangalan at suporta doon sa verse 18. A. Ang otoridad ng kasulatan. Ang paggabay sa kapulungan ay hindi nakabatay sa opinyon ng tao kundi sa nasusulat na salita ng Diyos. Bakit? Sinasabi ng kasulatan. Ibig sabihin, hindi ito opinyon o haka-haka lang. Ang prinsipyo mula sa kalikasan at kautusan. Pagsipi sa Deuteronomio 25:4, ang baka na gumigit. Ano ang prinsipyo? Kung ang hayop ay may karapatang makinabang sa kanyang pinagpaguran, mas higit pa ang tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang katayuan at karapatan ng manggagawa sa verse 18b. Ang pagkilala sa kanila bilang manggagawa. Ang ministeryo ay hindi libangan o gawaing walang hirap. Ito ay mabigat na trabaho, labor. Ang karapatan sa makatarungang kabayaran. Sa Lucas 17, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibinigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupuhan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Ang pagbibigay ng suporta sa mangangaral o manggagawa ay hindi limos o regalo, kundi isang upa o karapat-dapat na sahod para sa kanilang tapat na paglilingkod. Ang praktikal na aplikasyon para sa kapulungan ngayon. Pananagutang pinansyal. Tungkulin ng kapulungan na tiyaking sapat ang pangangailangan ng pamilya na naglilingkod upang makapag-focus sila sa pangangalaga sa kawan. Espiritual na balanse. Ang pagpapala sa mga nagtuturo ng salita ay nagdadala rin ng pagpapala sa buong komunidad ng pananampalataya. Sa Deuteronomio 25:4, ang orihinal na batas sa lumang tipan tungkol sa pagtrato sa hayop na nagtatrabaho. Sa Lucas 17, ang orihinal na pahayag ni Yahweh nang suguhin niya ang 70 mga alagad upang mangaral. At sa unang Korinto 9:9 hanggang 14, ang mas malawak na pagpapaliwanag ni Pablo, gamit din ang talata ng baka. Dito niya sinabi, ipinag-uutos din naman ng Panginoon na ang nagbabalita ng Ebanghelyo mabuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa Galatia 6:6, ang paalala sa mga tinuturuan na makibahagi sa kanilang mga guro sa lahat ng mabubuting bagay.
kasama ang material na bagay. Unang Timoteo 5:17. Ang mismong naunang talata na nagpapakita na ang layunin ng verse 18 ay para sa mga matatanda, elder, na namamahala at nagtuturo. Ang teksto sa unang Timoteo 5:17-18, sinasabi diyan na mga matatandang namamahalang mabuti ay turing na karapat-dapat sa dobling karangalan, lalo na ang nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka habang gumigit at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. Ang konteksto ng matatanda, Greek presbyteroi. Noong unang siglo, ang salitang matanda o elder ay hindi lamang tumutukoy sa edad, kundi sa tungkulin o posisyon ng pamumuno sa kapulungan, na tinatawag din nating mga pastor o obispo ngayon. Hinati ni Pablo ang kanilang gawain sa dalawang aspeto. Namamahalang mabuti, proestotes, ang mga nangangasiwa sa kaayusan, nagpapasya at nag-aalaga sa espiritual na kalagayan ng kawan. Nagpapagal sa salita at pagtuturo, kopiontes en logo kay didaskalya. Ang salitang nagpapagal ay nangangahulugang pagtatrabaho hanggang sa mapagod ng gusto. Ipinapakita nito na ang paghahanda ng akda o sermon o paksa, pag-aaral ng kasulatan at pagtuturo ay nangangailangan ng matinding lakas, oras at dedikasyon. Ang kahulugan ng dobling karangalan sa Greek ay deathless, temis. Dito nagkakaroon ng madalas na kalituan ng marami. Ano ang ibig sabihin ng dobling karangalan? Sa kulturang Grego, ang temi ay may dalawang kahulugan, respeto, paggalang at halaga. Kabayaran, dito nagmula ang salitang honorarium. Sa makatwid, ang dobling karangalan ay nangangahulugan ang isang tapat na mangangaral ay hindi lamang dapat tanggapin ng may mataas na paggalang at pagsunod, kundi dapat din silang bigyan ng sapat na pinansyal o material na suporta. Ang pagpapatibay sa versikulo 18, ang koneksyon. Bakit mahalagang pagdugtungin ang verse 17 at verse 18? Dahil ginamit ni Pablo ang verse 18 bilang ebidensya at katwiran kung bakit kailangan dobling karangalan o material na suporta na binabanggit dun sa verse 17. Nagsimula ang verse 18 sa salitang sapagkat gar sa Grego. Ibig sabihin, ibigay ninyo ang dobling karangalan sapagkat sinasabi ng kasulatan. Ipinapakita nito na ang pagsuporta sa pananalapi sa mga naglilingkod ay hindi imbento ng tao, kundi isang banal na prinsipyo na itinalaga ng Diyos mula pa sa lumang tipan, Deuteronomio hanggang sa Lucas. Ang katangian ng pinunong karapat-dapat sa suporta doon sa verse 17. Sila ay namamahalang mabuti, may integridad, maayos mag-organisa, at tapat na nagbabantay sa kawan o kapulungan. Sila ay nagpapagal sa salita at pagtuturo, nagbubuhos ng oras sa pag-aaral upang maipakain ang purong katotohanan ng Diyos sa kapulungan. Ang tugon ng kapulungan, dobling karangalan sa verse 17 hanggang 18. Spiritual na karangalan, pagpapahalaga, pakikinig sa kanilang turo at pangangalaga sa kanilang reputasyon. Material na karangalan, sapat na sahod o allowance upang hindi sila maging abala sa paghahanap buhay sa labas at makatutok sa ministeryo. Ang banal na katwiran sa likod ng suporta. Prinsipyo ng habag at hustisya, baka na gumigit. Kung ang hayop na tumutulong sa trabaho ay hindi pinagkakaitang kumain, lalo na ang tao. Prinsipyo ng makatarungang sahod, manggagawa sa kanyang upa. Ang mangangaral ay isang manggagawa ng Diyos, at ang kapulungan ang may pananagutan sa kanyang upa. Isang mahalagang paalala sa ating buhay pananampalataya. Ang balansing kapulungan ay isang kapulungang marunong mag-alaga sa kanyang mangangaral. Kapag mga pinuno ay malaya sa labis na alalahanin sa pananalapi, mas buong puso nilang naipapanalangin
at naituturo ang salita ng Diyos na sa huli ay nagdadala rin ng malaking pagpapala sa buong kongregasyon. Bakit naisulat ni Pablo kay Timoteo itong bagay na ito? Una, si Timoteo ang kinatawan, representative ni Pablo. Noong panahong iyon, iniwan ni Pablo si Timoteo sa lungsod ng Epeso dahil may malubhang problema roon tulad ng mga huwad na guro at gulo sa kaayusan ng kapulungan. Isinulat ni Pablo ang liham nito upang bigyan si Timoteo ng opisyal na otoridad kapag binabasa ni Timoteo ang sulat na ito sa harap ng kapulungan. Nalalaman ng mga kapatid na mga utos ni Timoteo ay galing mismo kay Pablo at kay Yahawashai. Doon sa unang Korinto 9:14, tuwirang sinabi ni Pablo, iniutos din naman ng Panginoon na mga nagbabalita ng Ebanghelyo ay mabuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang Panginoong Yahweh siya ay mismo ang nagtakda ng kaayusan ng mga nagbubuhos ng kanilang buhay, lakas at oras para sa espiritual na kapakanan ng mga tao dapat sustentuhan ng mga taong nakikinabang sa kanilang ministeryo upang makatutok sila sa espiritual na gawain. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin at paggabay sa mga kapatid ay isang buong panahong trabaho o full-time. Kung ang isang nagtuturo ay kailangan pang mamroblema kung saan kukuha ng pagkain sa araw-araw o pambayad sa mga bayarin, mahahati ang kanyang isip at oras. Kapag tinulungan sila ng kapulungan sa kanilang material na pangailangan, binibigyan natin sila ng kalayaan na makatutok ng buong puso sa pagpapakain ng espiritual na pagkain sa kapulungan. Ito ay pagbabahagihan, mutual sharing. Ipinaliwanag ni Pablo ang prinsipyo ng patas na palitan sa Galatia 6:6. Ang tinuturuan sa salita ay dapat magbahagi ng lahat ng mabubuting bagay sa nagtuturo sa kanya. Kung ang isang mangangaral o manggagawa ay nagtatanim ng mga espiritual na pagpapala sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapalakas ng loob at pananalangin, napakaliit na bagay na ang kapulungan naman ang mag-ani sa kanila ng mga material na tulong gaya ng pagkain, pananalapi o kalinga. Isang mahalagang paalala, ang pagtulong sa manggagawa ay hindi paglilimos. Ito ay pakikipagtulungan o partnership sa ebanghelyo. Kapag sinuportahan mo ang isang nangangaral, nagiging kabahagi ka sa bawat kaluluwang na ililigtas at bawat buhay na nababago sa pamagitan ng kanyang pangaral. Muli po, maraming salamat at nawa ito po ay ipaunawa sa atin ni Abay Hawa sa kapulungan. Maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.